Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, ating po ito kukunin sa Awit, Kabanata 25, talata 12 hanggang 14. Ang sabi po dito, ang tumatalima sa Panginoong Diyos, ang landas ng buhay ay kanyang matatalos. Uunlad ang buhay at ang mga supling, mamumuhay itong ligtas sa lupain. Sa tumatalima, siya ay kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Yan. So, salamat sa Panginoon at muli tayong makakapag-aral ng salita ng Diyos. At ito nga yung isa sa mga pinasasalamatan ko sa Panginoon sa trabahong kong ito ay marami tayong oras, no, na kung saan ay ilalagak natin sa pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. Dito ay may kita rin natin mga kapatid na ang benepisyo ng pagtalima sa Panginoon. No? Pag sabi natin pagtalima sa Panginoon, ito yung pagsunod sa kanyang kalooban. At syempre, sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, may mga benepisyo. No? Ang benepisyo hindi para sa Diyos, kundi para sa atin. Kapag tayo tumatalima sa Panginoon, tayo ay napapabuti, merong magandang mangyayari sa bawat buhay po natin. No? Hindi tayo yung sumusunod na kapag sumunod tayo sa Diyos na wala kang patutunguhan yung buhay mo. Kundi sabi doon, isa sa mga benepisyo kapag tayo tumatalima sa Panginoon ay yung landas ng buhay kanyang matatalos. Ibig sabihin, ating masusumpungan yung buhay na walang hanggan, no? Yung landas ng buhay, hindi landas ng kamatayan. Ibig sabihin, kapag tayo tumatalima sa kalooban ng Panginoon, alam naman natin na kapag tayo ay namuhay sa kasalanan, hindi landas ng buhay ang ating tatahakin, kundi landas ng kamatayan. Kasi alam natin na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tayo ay maiwalay sa Panginoon kung tayo ay hindi tatalima sa Kanya o kung hindi tayo susunod sa Kanya. Kaya yung pagtalima, yung pagsunod sa kalooban ng Panginoon, ito ay magtuturo sa atin ng landas ng buhay. Kasi nga, siya yung giver ng life. No? Kaya nga sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No? Ibig sabihin, ang ating Panginoong Hesus, siya yung buhay. At kung tayo ay tatalima sa kanyang kalooban, yung buhay na ito, na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin, ito ay magkakaroon ng fullness. No? Magiging ganap ang buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon kung tayo ay patuloy na susunod sa kanyang kalooban. No? Kasi hindi makukumpleto yung buhay natin kung wala ang Diyos, di ba? Kaya kung tayo ay susunod sa kanyang kalooban, tatalima sa kanyang mga utos, ating masusumpungan yung landas ng buhay. Gagabayan kasi tayo ng Panginoon, kaya hindi tayo mapupunta dun sa isang sitwasyon na malalayo tayo sa Kanya. Di ba? Kasi alaman natin, ang nagpapalayo sa atin sa harapan ng Panginoon, yung nagiging rason na maputol yung relasyon natin sa Panginoon is yung kasalanan sa buhay natin. At kung tayo ay kung di tayo tatalima sa kalooban ng Panginoon, siyempre patuloy tayo nagagawa ng kasalanan. At siyempre kapag tayo gumagawa ng kasalanan, yun nga, hindi buhay ang naghihintay sa atin, kundi kapahamakan o kamatayan. So dito, isa sa benepisyo kapag tayo tumatalima, masusumpungan natin yung buhay. Yung buhay na kasama ang Panginoon. Kaya nga kahit anong simple ng ating pamumuhay, di ba? Kahit ordinaryo lang tayong tao, pero masaya tayo, di ba? Panatag, payapa yung puso natin sa kabila ng mga challenges, no? Kahit pa sa mga karamdaman, sa mga pagtitiis, masaya tayong hinaharap yon. Kasi bakit? Kasi kasama natin ang Panginoon, di ba? Naunawaan natin na mga bagay na ating pinagdaraanan, mga ano lang yan, spice, no? Mga sangkap sa buhay, di ba? Part ng buhay po natin. Hindi magiging mga rekados yan, no? Hindi magiging masarap yung isang putahe o isang pagkain kapag kulang sang
kulang ng rekado. No? So, ganun din ang buhay. Kung palagi na lang tayo masaya, ano? Puro na lang tayo pinagpapala, puro na lang busog, di ba? Puro na lang tayo masaya, hindi masasayang yung luha natin. Di ba? So, kailangan din natin minsan umiyak, malungkot, no? Kasi yun, bilang tao, normal talaga sa tao yun. Pero siyempre, ang kagandahan doon is na-appreciate natin yung buhay kasi ang Diyos ay nasa atin, di ba? Kasi siya yung nagbibigay ng kulay sa buhay ng tao, hindi yung gulay, no? Talaga nagbibigay ng kulay sa buhay ng tao, walang iba ang Panginoon, di ba? Tapos doon, ang tumatalima sa Panginoon, hindi lang makakasumpong ng landas ng buhay, kundi uunlad ang buhay at ang mga supling mamumuhay itong ligtas sa lupain. So sa pagtalima, sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon, sabi doon, uunlad yung buhay natin. Pag sinabi natin uunlad yung buhay natin, hindi lang yan sa material na bagay. Diba? Kasi baka mostly kasi sa tao, pag sinabing pag-unlad, prosperity is agad, no? Kayamanan, material na mga bagay, ng mga blessing, hindi ganon. Pag sinabi natin umunlad yung buhay natin, umunlad tayo sa karunungan, sa kaalaman, umunlad yung pagiging tao natin, no? Gumanda yung pag-uugali natin, naging matured tayo, diba? Naging produktibo tayo, nagagawa natin yung mga purpose natin, yung nagagawa natin yung matungkulin natin, nagagampanan natin na maayos yung mga bagay na ipinagkatiwalaan na sa atin. So yun, pag-unlad ng buhay yun Yung mga skills mo, yung marami kang natututunan, marami kang nalalaman. Umunlad tayo sa pag-ibig, sa tiwala, sa kaibigan, sa mga mahal sa buhay. So hindi lang niya kasi nakasentro doon sa mga material. Kasi mostly, kala ng tao, kapag naka-Lord ka, yun na lang, di ba? Ang tinitingnan nila. Kaya minsan, napoprostrate yung mga tao, o kaya nang lulupaypay kasi yun ang ine-expect nila No? Pero pag sinabi dito maunlad na buhay, mga kapatid, yung umunlad tayo sa mga aspeto ng buhay. Diba? Yung sinabi ko nga po kanina. So dito may kita natin at ang benepisyo nito hindi lang para sa atin, kundi sabi doon pati yung ating mga supling, yung ating mga anak ay mamumuhay na ligtas sa lupain. Kapag tayo tumatalima, bilang tayo ay mga magulang, tumatalima tayo sa kalooban ng Diyos, ginagawa natin yung obligasyon natin, yung tungkulin natin para sa Panginoon, pangako naman ng Diyos na yung mga anak natin, sila ay mamumuhay ng ligtas. Di ba? Ibig sabihin, nandun yung pag-iingat ng Panginoon. So may kita natin yung pagtalima natin sa kalooban ng Diyos, hindi lang tayo ang nakakabenepisyo, kundi pati yung mga anak natin, yung mga mahal natin sa buhay, ay pinagpapala rin ng Panginoon dahil tayo ay naglilingkod sa Kanya, sumusunod sa Kanyang kalooban. Diba? Kasi yung protection na pwede natin ibigay sa ating mga anak, sa mga mahal natin sa buhay, limitado lang. Nakadepende, hanggang lang yun, sa maaabot lang ng ating paningin. At syempre, kahit naman malapit sa iyo, ay may limitasyon din tayo, di ba? Kahit hindi mo talaga maproproteksyonan din, kahit nga nasa harap mo na di ba? Kasi may limitasyon tayo Diba? Kung may gulo, di ba? O kaya may nagwawala. Kung marami sila, anong magagawa mo doon? Di ba? Pero, ang kagandahan, dahil tayo tumatalima sa Panginoon, panatag yung puso natin. Kahit may kaguluhan man sa paligid natin o may mga masasaman ng tao sa paligid natin, makakaasa tayo at makakapagtiwala na walang mangyayaring masama sa ating mga kabataan, sa ating mga anak, sa ating mga mahal sa buhay. Kasi pangako ng Diyos yun di ba? Naiingatan niya hindi lang tayo, kundi yung buo nating sambayanan. Kaya napakahalaga talaga mga kapatid na tayo ay tumatalima sa kalooban, sa kautusan ng Panginoon, kasi ito ay magbibigay sa atin ng proteksyon. At isa pa, doon sa benepisyo na kapag tayo tumatalima sa kalooban ng Panginoon, sabi doon, sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan. So, isa sa mga
benepisyo kapag tayo ay tumatalima sa kalooban ng Diyos, tayo ay inaari niyang kaibigan. No? Ibig sabihin, siya yung matutulong sa atin, siya yung masasandalan natin, mapaghihingahan natin, no? Sa mama ng loob, problema natin, yung mga pinagdaraanan natin, siya yung masasandalan natin, di ba? Kasi ganun ang role ng kaibigan di ba? Nasa lahat ng sitwasyon ng buhay mo, nandyan siya palagi kasama mo, kasama natin. So ganun ang Panginoon. O tayo tumatalima sa kanyang kalooban, inaari niya tayong kaibigan. Diba? Siya yung magiging kaibigan natin na handang tumulong sa lahat ng ating pangangailangan. No? Sa lahat ng oras na kailanganan natin siya, nandyan siya nagagabay at tutulong sa bawat isa sa atin. At hindi lang siya ay magiging kaibigan natin, sabi doon, is siya pa yung magtuturo ng banal na tipan. Diba? Kasi siyempre, yung banal na tipan, mahirapan tayo talaga na unawain ito sa sarili nating karunungan. Kaya nga nandun ngayon, yung banal na Espiritu Santo na gagabay, magtuturo sa atin ng mga bagay na dapat nating malaman, mga bagay na gusto ng Diyos, kalooban ng Diyos na gusto ipagawa sa bawat isa sa atin. Kaya nga pag tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon, mas madali natin siya ngayong maunawaan kasi nandun na yung paggabay ng Panginoon. Diba? So, siya yung tagapagturo natin. At siyempre, hindi lang naman yan sa salita ng Diyos, kundi sa pang-araw-araw natin na pamumuhay, patuloy ang Diyos na nagtuturo sa atin. Diba? Kasi ang kagandahan sa Panginoon, hindi lang ito tayo puro sa theory, kundi meron application. Diba? Para ating lubusan na maunawaan yung salita ng Panginoon, kaya ipaparanas talaga ng Diyos ito sa atin upang lubusan nating maunawaan yung kanyang mga salita. Kaya nga ngayon, kapag tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon, mas lumalawak yung ating pag-unawa. Kasi bakit? Kasi marami na tayong karanasan na naranasan kasama ang Panginoon. Marami mga bagay na itinuro ang Diyos sa bawat isa sa atin. At yung kaalamang yun, na nagdulot sa atin ng pananampalataya sa Panginoon, walang pwedeng kumuha yun sa atin At kung tayo ay patuloy na magpapaturo at mapapakumbaba sa Panginoon, the more ang Diyos ay magtuturo sa atin. Pupunuin ng Diyos ng karunungan ang ating mga isipan upang sa bawat paglalakbay natin, sa bawat ginagawa natin, sa ating pamumuhay ay hindi tayo lumihis sa kanyang kalooban, kundi magpatuloy tayo sa pagtahak, sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Which is, yun naman talaga yung ating obligasyon na bilang mga niligtas, nilikha ng Panginoon, ito talagang tungkulin talaga natin. Yung tayo matakot sa Kanya, at sumunod sa Kanyang kalooban. So yun lamang mga kapatid, at nawa ang Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.